ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagdaro sa truck sa usa ka taxi, sa pool sa kamera. Truck driver, wala daw nakit-an ang taxi. 16 katindahan sa Ilimnon ug usa ka balay nasunog sa General Santos City. Pagdula sa usa ka bata og posporo, lakip sa mga gitudlong hinungdan sa sunog. Tindera sa bakery, patay human gimartilyo sa tulisan, sospek arestado. Kisame sa usa ka tulunghaan sa Agdao, Davao City, nahugno 40 ka estudyante angol. Farm nga puno sa bulak nga marigold, ginadayo sa General Santos City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nahulikam ang disgrasya sa Davao City di nadaro sa wing van truck ang usa ka taxi. Busa dunay pahimangno karon ang mga otoridad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, maayo na lang kay walay na angin sa maong disgrasya ug makanunayon na ang pahimangno sa mga otoridad nga sa pagmaneho kinahanglan nga disiplinado ug kinahanglan sab nga sundon gayod ang balaod trapiko. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sa video, makita ang pagdaro na ni ining wing van truck sa usa ka taxi sa Bacaca Road, Corner Nile Street, Davao City, Lunes sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilata sa taxi ug truck ang Bacaca Road gikan og Diversion Road padulong sa Garcia Heights. Ana sa outer lane ang taxi, samtang ana sa inner lane ang truck. Pag-abot sa intersection, samtang nagmaniobra aron muliko patuo ang truck. Dinhina ni ini nabanggaan ang wala nga bahin sa taxi ug nadaro na ang taxi. Nadanios ang duha ka mga sakyanan, wala hinuuna unsa ang mga driver. Nagkasettle rasab ang duha ka driver nga wala na mihatag og pahayag. Apan sumala sa kapulisan, saysay sa truck driver nga wala ni ini nakita ang taxi, dihang miliko siya. Abiso sa Traffic Enforcement Unit, ang motorista kinahanglang nakafocus sa pagmaneho. Di ka magdali-dali kay usually kadaghanan sa mga nadisgrasya magdali. Presence of mind and sumunod tayo sa batas ng trapiko. Dili sa matod pa musingit labi na ang mga motor sa mga dagkong sakyanan sama sa truck kay lagmit maipit kung madisgrasya. Naayos sa nagmaneho, sa nagdrive na to keep yourself safe. Total, moabot man ta sa itong destinasyon. Dili perminti magdali nga mukawat. Sara, dugang pahimangno sa Traffic Enforcement Unit kung mamahimo magbutang og dashcam ang mga sakyanan ingon man camera kining sa helmet no sa mga rider aron nga makatabang ugaling nga dunay mga mahitabo nga disgrasya sa kadalanan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Nasunog ang 16 ka mga tindahan ug Ilimnon ug usa ka balay sa General Santos City. Posporo nga gidulaan sa usa ka bata ug overloading sa electrical connection. Lakip sa mga kinalantaw nga hinungdan sa sunog sumala sa otoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita kining pag-ulbo sa sunog sa usa ka compound sa Purok Estela Maris, Barangay Tumbler, General Santos City, banda alas 3 sa hapon adlong Martes. Sa laing video, makita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa mga istruktura sa maong compound. Gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan. Sumala pa, paspas nga mekanit ang kalayo kay gama sa light materials ang mga istruktura. Nadeklara kining fire out human ang pipila ka minutos atol sa sunog. Ug daw ang anaasa 16 katindahan sa mga Ilimnon. Lakip na ang usa ka panimalay. Hinuon, walay naangol sa hitabo. Sumala sa barangay, doon na kunoy usa ka bata nga nagdula og posporo sa usa ka stall kung asa gituang nagsugod ang sunog. Initial nga istorya lang man noon, first na ginaingon nila is naay bata gadula og posporo.
based sa location, light materials to semi-kalakat pod ang uban. Once na magdula gyud ang bata og makasunog, takod-takod gid to. Apan saysay sa usa ka nasunugan, gikan daw sa kisame sa usa ka stall nagsugod ang kalayo. Tulog na ko sir ba sa dra sa bangko taon-taon. Pag nimaho man, ninimaho siya ba. Pag tanon ko sa babaw, nagsunog na, singgit og na sunog. Kuryente siguro dito. Nas babaw yung nagsunog. Panay mga wire paana. Gituhuang ang maong kisame nga nasunog. Didto nakamuntar ang usa ka plangka sa kuryente nga mo'y tinubdan sab sa electrical supply sa laing stall sa maong compound. Plangka ang amo ang nakita na recover dito sa area, specific area nga iyang gitudlo nga dito daw nag-umpisa ang sunog. So kani nga plangka importante pud ni siya kayo sa tanan nga establishment, tanan nga mga unit nga structure dito is isa lang gid ang ilahang source no of electricity o ang pinaka main na breaker o plangka dito mismo sa katong kung asa nag-origin ang kalayo. Pero dili pa nato maingon ni Sir ha nga conclusive na ni. Sa inisyal nga tala sa BFP, moabot sa 80,000 pesos ang danyo sa sunog. Sa karon, gitagad na sa barangay ang ana sa 53 ka mga individual nga apektado sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Patay ang tindera sa usa ka bakery sa Barangay Matina Playa sa Davao City human gimartilyo ang ulo niini sa miatake nga tulisan. Suspect gilayong naaresto sa kapulisan. Nakaalerto si Argil Relator. Wala na'y kinabuhi dihang napalgan kining babae sulod sa banyo sa gitrabaho ang bakery sa Del Carmen, Barangay Matina Playa, Davao City. Gisulod di ay og tulisan ang maong bakery alas 2:30 Miyerkules sa kadlawon. Nadungog pa sa residente sa lugar nga misinggit aron magpakitabang ang 37 anyos nga tindera. Nakita na lang matud pa ang pagawa sa suspect sa gitulis niya nga bakery. Yes sir, sa giingon sa suspect sir no ni Sokol ning maong biktima sir mao tong iyang gipokpok og martilyo ang ulo, dili man siguro ka isa sir no kadaghan mao ni ang resulta sa iyang hinanalig nga kamatayon sir sulod sa CR sa maong nga bakery. Sa hot pursuit operation sa Acolan Police Station, gilayong nadakpan ang 32 anyos nga lalaking suspect. Na-recover sa crime scene ang martilyo na giingong gigamit sa suspect sa pagpatay sa biktima. Nakuha sab kaniya ang 1,500 pesos na gikawat gikan sa bakery. Nasayran nga taga Malita, Davao Occidental ang suspect og nagtrabaho isip construction worker sa kasikbit nga eskwelahan sa lugar. Una ang pagpang-hold up nang hulam pa kuno og kwarta ang suspect sa iyang mga kauban apan pakyas nga mapahulam. But sa iyang giingon sir no, nagsakit iyang anak pero ato pa nang i-counter check sir kung tinuod ba or dili. Sa morning rason kung anong hold up siya unya ni resulta sa kamatayon. Atong i-answer no, i-remind ang tanan nga dili ni siya rason nga mohimo taog ka na nga sa laod gumikan kay na atay problema. Midumili sa paghatag og pahayag ang suspect. Pwede niyo makakuha og statement or kung kabalhin ka din na regarding sa incident allegedly ikaw daw ang nanulis o ipatay itong tendera. Kasong robbery with homicide ang ipasaka batok sa suspect. Wala sa mihatag og pahayag ang bana sa biktima. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Show cause order batok Cagayan de Oro City LGU gipagula sa DENR-EMB 10 tungod sa mga nakitang kalapasan sa sanitary landfill sa Cagayan de Oro City. Usa ka show cause order ang gipagula sa Department of Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Bureau Region 10 kun DENR-EMB ngadto sa Cagayan de Oro City LGU tungod sa mga findings nga nakita sa ahensya atol sa ilang pag-inspeksyon sa sanitary landfill sa syudad. Sa sulat sa DENR-EMB nga adunay petsang September 18, gibutyag niini nga padayon gihapon ang paglabay sa mga basura sa cell number 3 nga wala pa nabutangan og HDPE liner aron malikayan ang pag-aga sa duga sa mga basura paingon sa sapa. Hapit na sab kuno mag-overflow ang wastewater pound nga ginapunduhan og duga sa mga basura sa cell number 2 ug 3. Hinungdan nga delikado kini kun muapaw paingon sa sapa. Nakitaan sa og indikasyon nga nag-overflow na sa Buracan Creek ang Licey o duga sa mga basura nga ana sa cell number 1. Pipila lang kini sa obserbasyon sa DENR-EMB 10. Una nang gibutyag sa Clenro nga palpak ang pribadong kumpanya sa pagmintinar sa maong sanitary landfill.
Sumala sa tigpamaba ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga gipulong na niya ang mga concern nga mga ahensya o gimanduan nga sulbaron ang problema sulod sa usa ka semana. Gipaklaro sa Department of Education Region 11 nga walay natalang flu outbreak sa mga tulunghaan sa Davao Region. Sumala ni Janelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 subay sa impormasyon sa GMA Super Radio Davao, wala sila'y nadawat nga impormasyon gikan sa mga tulunghaan nga dunay pagsaka sa kaso sa hilanat. Apan sa mga nakalabayng semana, dunay namatikdan nga mga kaso sa hand, foot and mouth disease sa pipila ka mga estudyante. Hinundali kining nakontrola sa mga tulunghaan. Sumala ni Atilio ugaling dunay mahitabong outbreak. Mamahimong magdeklara ang mga eskwelahan og suspensyon sa face-to-face classes ug ipatuman ang asynchronous nga klase pinaagi sa module o online. Kay dumdumang sa nakalabayng bulan giangkon sa Davao City Health Office nga nakatala og kaso sa hand, foot and mouth disease ang syudad nga sagad moigo sa mga bata. Hinuon dili pa kini makaalarma. Nagpahimangno ang Davao CHO sa mga ginikanan nga batasanon ang saktong sanitation, lakip ang saktong pagpanghunaw ug likayan ang close contact ug paglimpyo sa mga gamit ug sa palibot aron malikayan ang maong sakit. Mga kapuso, mag-amping kanunay kay padayong ulanon ang dakong bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa, apektado sa ITCZ ang mga lugar sa Palawan, Tibok, Visayas ug Mindanao. Posible sa magpaulan sa dakong bahin sa Luzon ang northeasterly wind flow ug dunay tsansa sab sa mga localized thunderstorm. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang halapad ng mga pag-ulan sa Tibok, Mindanao. Posible ang kusog ng mga pag-ulan sa pipila ka lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o pagdahili sa yuta. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa 40 ka mga estudyante ang nakahiagom og minor injury human nahugno ang kisame sa classroom sa usa ka tulunghaan sa Davao City samtang dunay klase. Ani report ni John D. Esteban. So going there, magtaas-taas ka doon. So stop with ka, kagigunita ng mga deflects para mga diretso dito. Nagpabilin pa ang kahadlok ni Teacher Marites sa kalit nga panghitabo Martes sa buntag sa ilahang classroom sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao, Davao City. Daw natakluban sa mibigay nga kisame ang iyahang 40 ka grade 4 pupils samtang nagklase. Mayo na lang kay abtik nga nakasuong ang mga bata ilaw sa ilahang mga bangko. Ang narinig ko kasi ma'am, ang ingay ng sa taas. Akala namin lindol, linog. So mga bata automatic nakaduck over and hold. Kaya medyo ang hard deflects na-shot aning mga bangko na mga wooden. And that's the time na ni-ana ko. Na isa ka hard deflects kami. Murag padulong din siya sa ako, ma'am. So giana na ko so that makalusot ang mga bata, makakamang. So nag-crawl sila pagawas na ay mga bata na minor injuries. Ana-ana, sa luwas nga kahintang ang mga bata ug ang maestra. Apan ana pa ang trauma. Hinuon na pailawom na sila sa stress debriefing. Kanang wala good sila nag-expect in ato. In the blink of a second, in ato mahitabo sa mo. So kana gyud akong panawagan sa atong gobyerno na kung mag-ano gyud og construct gyud og mga school facilities, especially classroom, see to it ang safety gyud ang number 1 i-prioritize. Ang mga ginikanan nabalakasab alang sa kaluwasan sa ilahang anak. Lukod mo ang as parent, pero salig mong pudmi sa mga maestra darian na kasi whole staff na secure ko ang mga baot ang mga anak. Imragod sa iya ma'am, safety sa bata. Napaabot na sa principal sa DepEd Division Office ug sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang panghitabo. Ang DPWH, niyanin mo sila gahapon sa site inspection. Nagkuan sila na nagpadala sila today o katong maintenance team, no? Headed by Engineer Raffles. So man na ma'am na tanggal na tong mga debris. Sa kasikbit nga classrooms, nakita nga nibawog na ang mga kisame. Doon na nasay mga liki sa salog. Sumala sa principal tungod matod pa kini sa mga nakalabay nga mga linog. We are granted with budget
may budget allocated for our school, for the rehab of these school buildings. Sa karon nagpatuman una og blended learning alang sa grade 4 pupils sa apektadong classroom ug sa laing tulo pa ka classroom sa 3rd floor hangtod sa masiguro nga luwas na kining gamiton. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Kapin gatos ka mga individual ang apektado diha misaka ang tubig dagat sa Samal Island, Davao del Norte kagabi. Misulod na sa panimalay sa mga residente sa Purok 5A, Barangay Peña Plata sa Samal Island ang tubig dagat. Hinungdan nga gilayon silang mibakwit. Sumala sa Samal Island LGU, anaa sa 184 ka mga individual sa Barangay Peña Plata ang gipahikling. Samtang 28 ka mga balay ang totally damaged tungod sa hitabo nga epekto matud pa sa habagat. Hinoon paspas nga mitunon og tabang ang lokal nga pagamhanan ngadto sa mga apektadong pamilya. Arestado ang usa ka amahan human nga matud pa gilugos ang 4 anyos nga anak nga babae niini sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Kasong qualified rape of a minor ang atubangon ni ining lalaki human matud pa gilugos ang kaugalingong anak nga babae nga 4 anyos sa Davao City. Ang kaso walay piyansa. Narakpan ang sospek sa mga ahente sa National Bureau of Investigation Region 11 pinasikad sa warrant of arrest. Gireklamo siya sa iyahang mismong asawa nga si alias Manet. Ginahimo matud pa sa sospek ang daotang binuhatan sa ilahang balay sa Barangay 76A. Parahon nga wala siya sa balay kay manginabuhi. Nagduda si Manet nganong pula na ang pribadong parte sa iyang anak ug nahibulong nganong manirado sulod sa kwarto ang bana kauban ang bata. Dihang gipangutana ang bata, nakasulti kini kung giunsa siya sa amahan. Rason nga nagpasaka og reklamo ang inahan niadtong September sa nakalabang tuig. Napasaka ang kaso niadtong Enero ning tuiga. Migula ang arrest warrant adlong Martes. And the child was examined by our doctor and it was found out that there was rape, there was a health laceration of the child's genitals. So ginagawa na lang parausan ng anak. The wife suspects he was under the influence of shabu. Kung ma'am, hindi na po na siya kagawas, ma'am. Bunyo na siya, ma'am. Bunyo nga pagkaamahan po. Traidor po niya pag maayo, ma'am. Grabe. Ang sakit po, ma'am. Hindi na ako ma-explain. Apan ang sospek, milimod sa pasangil. Kung tinuod na ma'am, niamin ako. Ha? Kung tinuod pa na, niamin ako. Wala mi ko nang hilagot. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Temporaryong siradaan ang Bunawan Bridge 1 sa Davao City sulod sa 20 ka adlaw alang sa ipahigayong repairs. Sa gipagawas nga advisory sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 11, siradaan sugod karong alas 10 sa gabi ang tulay alang sa rehabilitation o retrofitting ug repair. Human himuon kini sulod sa 20 ka adlaw busa gipaabot ang pagbugat sa dagan sa trapiko sa lugar. Hinuon atong sa closure, ablihan alang sa two-way traffic ang Bunawan Bridge 2. Tarang biyahe padulong sa south, mamahimong muagi sa Barangay Likanan, Lasang Bypass Road, isip alternatibong ruta. Ginadayo karon kining usa ka farm sa General Santos City nga napuno sa bulak nga marigold. Ato kining suruyon sa report ni Efren Mamang. Kung kaniadto, ginatanom lang kini batok makadaot nga mga mananap sa mga pananom. Apan karon, kini na ang bida sa usa ka farm sa Barangay Conel sa General Santos City. Ang bulak nga gitawag nga marigold. Ang makahingang nga niini nga color yellow to orange, maoy nakainganyo sa mga turista. Karang nindot siya sa mata, sir, unya murag nata sa ibang lugar. Nindot magud kay dire mag-pictorial, mag-picture kay ma-amaze jud ka sa mga bulak ba. Gatusan ka mga plat nga puno sa marigold ang anaa sa maong luna. Sumala sa farm cultivator niini. Bulan sa Hunyo nila nasugdan ang pagtanom hangtod nga na-transplant kini sa bulan sa Hulyo. Gibana-bana ang mulungtad ug 6 ka bulan ang lifespan niini mga bulak. Mga kapuso daw napalibutan ko karon og mga bulawan. Apan kini mga bulawan, mga bulak di ay kini nga gitawag nga marigold. Ug sumala sa atong mga farm cultivator, aron kuno maprotektahan o mapreserba kini mga bulak, dunay mga limitasyon nga angay natong sundon.
Bawal magpitas, bawal siya i-touch, kay sensitive man siya. Sa karon ginatun-an pa sa tagdumala sa mong farm kung unsa sab nga produkto ang pwedeng himuon sa mga ma-harvest sab nga mga ugang bulak niini. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nagpabiling taas ang presyo sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa buong merkado publiko, ang presyo sa matambaka anaa sa 220 pesos per kilo, barilison sa 200 pesos per kilo, moro-moro sa 190 pesos ang kilo, galunggong sa 180 pesos per kilo, budburon sa 180 pesos per kilo, bango sa 190 hangtod 200 pesos ang kilo ug tilapia sa 140 hangtod 200 pesos ang kilo. Sumala sa mga vendor nga nagpabiling apektado ang presyo sa isda tungod sa pagnihit sa supply, mahal nga kumprada gikan sa mga supplier ug daot nga panahon. Una na sab nga miusbaw ug hangtod 10 pesos per kilo ang presyo sa isda sa milabay nga semana sa Bangkerohan Public Market. Umaabot nga katapusan sa My Father's Wife. Gitutukan na sa fans. Cast na sepangs o separation anxiety na daw sa matag usa. Ani a report. Usa lang kini sa mga mitatak nga eksena sa GMA Afternoon Prime Series nga My Father's Wife. Gitutukan gayud sa mga viewers ang pag-arte sa cast nga sila si Gabby Concepcion, Kylie Padilla, Jack Roberto ug Kazel Kinuchi. Apan karong hapit na mahuman ang serye, dili daw malikayang masepangs ang mga bida. It's bittersweet kasi syempre, mamimiss ko yung buong set, the cast, and of course working din. And mamimiss ko din si Betsy. Pero on the other side, I get to spend more time with my family. And ayun, actually lang naman yung nilook forward ko is to go on a vacation. Bugat man daw ang eksena, gaan daw ang ilang panag-uban. Pag natatapos ang teleserye, hindi ba nagkakaroon kayo ng parang separation anxiety? Kayo bang dalawa, ano bang nararamdaman ninyo? At nagkakaroon tayo ng separation anxiety? Meron bang naripili? Kuya Gab, take over, no? For sure, meron yan. Lahat naman ng project? Hindi, actually, hindi naman lahat ng project, but lahat ng project na napamahal ka sa prod, and naging close ka sa, parang naging pamilya mo na, meron talagang separation anxiety. Hindi, may bago ngayon ako. Hindi na po Jack Lito. Ano na? K-Jack. K-Jack? K-Jack siya, di ba? K-Jack. Ug daw dunay gustong i-reveal si Gabby. Unsa bagyod ang real score nila Jack ug Kylie. Diski ako, gusto ko malaman eh. Ngayon lang tayo gagawa ng teleserye na malalaman, nade-develop dito talaga. Close lang talaga kami. Gaano ka close? Sobrang komportable namin sa isa't isa. Ano ba? Ikaw nga sumagot. Uy! Ito na lang. What you see is what you get. Parang sounds familiar. It is what it is. Importante siya sa akin. So what you see is what you get. Yeah. Kinapawisan ka siya. Oo nga eh. Na-hot seat. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Mga kapuso, 78 kaadlaw na lang. Pasko na. Ug mao kato ang mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakahuling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.